Sa negosyo, dapat may malinaw na standards tayo. Hindi lang dapat serbisyo o produkto ang pasado, kundi pati na rin ang empleyado. Importanteng naka-align sila sa vision at standards mo bilang business owner. Katulad ng ginawa ni Bambi Fuentes na naging matagumpay sa kanyang salon business. Kilalanin pa natin siya kasama si Diane Medina Ilustre dito sa Negosyo Tayo. Dahil sa stress at anxiety na nararanasan po natin araw-araw na talaga namang nakakahaggard, isa po sa paraan to break free from stress and of course to boost your confidence ay ang magpaganda sa salon. Dahil dyan ay isang salon business ang aming binisita upang alamin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo. It started in 1997 after my papa died in 1996. So maliit lang to kasi it used to be salon and boutique. And then when the designer of the salon, of the boutique left, inoccupy ko na siya siguro mga 1999. Bata pa ako, mahilig na ako mag-makeup. Yung nanay ko, she doesn't really wear makeup, but she has a lot of parang mga regalo ng mga kamag-anak galing sa States. Meron siya mga palettes. Ngayon, pinaglalaroan ko yon when I was in college. And then I-realized, oh my God, ang ganda ko, naging mukha akong babae. And then after no, napunta yon sa mga bading na mukhang lalaki na mini-makeupan ko during college days na sumasali ng mga beauty contest. In fairness, nananalo sila ng title, Miss Universe, Miss International. Doon kumalat yung name ko sa mga bading na nagko-contest. Ang salon business kasi parang pareho rin yan ng kahit na anong negosyo. Ang pinakamahirap dito yung tao. Iba-ibang personalities, iba-ibang characters. Ako mag-isa lang na kailangan we work as one. And then pag along the way, hindi naman nila nasunod yung gusto ko, yung standard ko, o di bye-bye, get ng bagong batch or bagong tao. Ganun din, di ba kaya di ba sa mga malalaking company may mga HR? Kasi mahirap talaga mag-handle ng tao. I think that's one of the hardest, and also training people to the standard that you want them to be. Yun, kasi I have my standard. So pag hindi nakukuha yung gusto ko, napaprustrate ako. So yun yung parang one of the hardest. Pag hindi mo hilig, wag mo ituloy. Kasi iba yung trabaho ng hilig mo at iba yung trabaho na pinilit mo na yung sarili mo. Although you can be trained din naman, pero I've experienced, oh my God, ang dami kong trainee, talagang sumusuko na ako. Talagang pag hindi talaga eh. Mapapagalitan mo lang eh. Pero yung iba naman, halos hindi mo naman trainin, pero gusto nilang ginagawa nila, wala ka maririnig sa akin. So what I can advise, kung hindi mo hilig, huwag mo na ituloy. Maghanap ka ng isang trabaho na feeling mo, hilig mo. Para maging, ka doon. You can be excellent in whatever field you wanna enter. If you believe in yourself, anything is possible. Yan pong ipinakita sa atin ng business owner na si Bambi Fuentes. Kita-kits ulit next episode dahil marami pa kami mga business stories na ibabahagi namin sa inyo. Kaya naman tara, negosyo tayo!